Ang ating Panginoon ay katagpuin si Moses sa pamamagitan ng burning bush. So, pamilyar ito sa atin mga mahal na kapatid sa Acts chapter 2 and 3, Exodus chapter 2 and 3, mga mahal na kapatid, bago suguin ng Diyos ang kanyang lingkod na propeta na sa pamamagitan ni Moises para dalhin ang kanyang bayang Israel palabas sa bayan ng Ehipto. So, pamilyar po ito sa atin. Kaya dito, mga mahal na kapatid, alam natin na 40 years, mga mahal na kapatid, na lumaki si Moises sa dako ng Egypt. At dahilan meron siyang nagawa, napatay niya yung isang Ehipto, nakita ng kanyang kapwa Israelita ay nagapagbigay ito ng kabigatan sa kanyang puso at ito yung dahilan kaya siya umalis sa bayan ng Ehipto. Diba? At doon siya nakapangasawa sa lugar na kung saan nandoon yung kanyang biyanan, mga mahal na kapatid. So, doon siya nakapangasawa at 40 years ulit siya na nandoon habang nagpapastol ng mga kawan ng kanyang biyanan. So, at doon mga mahal na kapatid, 40 years siya na naglilingkod sa kanyang biyanan ay doon na hindi inaasahang pangyayari ay nakatagpo niya ang Panginoon sa pamamagitan ng nagliliyab na apoy doon sa burning bush, mga mahal na kapatid, doon sa bush. So dito sa verse 1 ng Exodus chapter 4, ito na yung panahon na kinakausap ng Diyos si Moises na kung saan susuguin ng Diyos si Moises para ang kanyang bayan ni Israel ay palabasin, mga mahal na kapatid, doon sa pagkakaalipin sa lugar ng Ehipto. So sa verse 1, ating mababasa na dito si Moises ay sumagot at nagsabi, "Datapwat narito, hindi nila paniniwalaang ako ni didinggin ng aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo." So sa panahon po na ito, mga mahal na kapatid, ang bayan ni Israel ay nasa pagkakaalipin. Nasa kalalagayan na tila baga wala ng pag-asa. Kaya nangangailangan na ang Diyos, alam ito ni Moises. Diba? Alam ito ni Moises, mga mahal na kapatid, sapagkat ang ating, sabihin pa natin, ang ating kapatid o ang lingkod na ito ng Diyos, si Moises, ay lumago doon sa lugar ng Ehipto na punong-puno ng karunungan, punong-puno ng kaalaman. Sabi pa nga ay nandoon yung magic, nandoon yung mataas na uri ng science, na kaya nilang i-preserba o kaya i-mummified yung isang katawan at nakikita natin sa panahon na ito habang maraming mga katawan ang nadidiskubre doon sa lugar ng Ehipto ay talagang namamangha ang ating mga scientists. Maging mga yung pyramid, the Great Pyramid of Giza, ay namamangha pa rin yung mga tao paano ba ito nabuo. At magpasa hanggang ngayon ay talagang hindi pa natutuklasan o wala pang tiyak na teorya, napakaraming teorya, pero napakarami at hindi mapatunayan. At meron nga akong napanood na isang video patungkol sa Great Pyramid na ito, ay ito pala sana ay isang magpuproduce sana ng isang energy, di ba, Brother Wilson? Magpuproduce ng isang energy na magagamit ng sangkatauhan na ito ay libre, ito ay hindi magpuproduce ng anumang pollution, at ito ay, sabi pa nga nung ilang mga mga scientists na nakadiscover nito ay ito ay nagpo-produce ng sound na F sharp. Tama ba, Brother Wilson? F sharp yung naipo-produce ng pyramid na ito ay sa hindi may paliwanag na napakataas nung teknolohiya na sa panahon na yan ay nakaka-produce ng isang sound, nagba-vibrate, mayroong static vibration na ito ay kalimutan ko yung mga termino at magpuproduce ng isang energy na nandyan sa ulap at yun po sana daw ay gagamitin para sa isang mainam na energy na hindi na tayo gagamit pa ng mga wire. So siguro ay sa iba na nakapanood na nito ay masusundan ninyo at ang technology din yan ay halos na-discover din yan ni Nikola Tesla. Hindi lamang nirecognize ng mga businessman na si Thomas Edison at ilang pang mga na businessman sa panahon na yan na mayroong negosyo ng conductor, ng copper wire. So, hindi nila ito inintindi dahilan hindi sila kikita sa bagay na ito. So, kung yung naprodusa ng ito, nakagaya ng technology na meron sa Pyramid of Egypt o Giza, ay nagawa ni Nikola Tesla ay ito sanang ating kuryente ay libre po na ating
na tayo ay nagbibenepisyo. Pero nakakalungkot, so marahil hindi kalooban yun ng Diyos, dahilan nga yung pyramid ay hindi pinahintulutan, maging man yung nadidiscover sana ni Nikola Tesla ay hindi nangyari. So, gayon pa man ang mga bagay nito, sabi nga ay all things work together for good. And, so minsan nararanasan natin ang brownout para tayo ay manalangin sa Panginoon sa panahon ng pagkakatipon. Panginoon, ibalik mo ang kuryente. At yan po ay nakakapag-produce sa atin ng mainam na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. So sa araw na ito, ating balikan, so the voice of the sign, so confirmation at mayroong subtitle na the voice of the sign. So ang tinig ng tanda. So marahil may isip nyo kaagad, mga mahal na kapatid, meron bang tinig ang tanda? Meron bang tinig ang sign? Yes. At habang ako ay nakahiga na kagabi ay nagbubulay-bulay, Panginoon, ano ba yung pinakamalinaw na explanation para maunawaan yung the voice of the sign? At habang nakahiga na ako ay nandoon ay pinaalala sa akin ng Panginoon yung ilang mga pangangaral na akin nang napakinggan dati na kagaya ng ikaw ay pupunta sa isang lugar na hindi mo kabisado ang daan. So meron kang makikitang karatula, meron kang makikitang signage, mga mahal na kapatid. At dapat na yung sinyalis na yon ay mapakinggan mo yung tinig kung ano yung pinapakita nito. Dahilan, halimbawa, pupunta ka, merong sangang daan, mga mahal na kapatid, merong left and right. So, dahilan dito, papuntang Chicago, halimbawa, ganito, papuntang Chicago, dito, papunta sa ibang lugar. So, kung dahilan pupunta ka sa Chicago, so susundan mo yon. Ibig sabihin, merong tinig po na nangungusap na ito yung tamang daan na pupuntahan mo. So, yung the voice of the sign, mga mahal na kapatid, ang magdadala sa atin sa tamang ruta. Amen? Kaya sa araw na ito, mga mahal na kapatid, nawa, makita natin, marahil dito, nangungusap ang Diyos, sabi rito, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me. Ito yung naiisip ni Moises. Dahilan yung mga tao sa panahon na ito, lalong-lalo na yung mga Egyptian, ay sila ay nakabase sa literal na nakikita ng kanilang mga mata. To see is to believe, mga mahal na kapatid. At maging man ang bayan ni Israel ay hindi pakikinggan si Moises kung wala siyang daladalang patotoo na kanyang nakatagpo ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran sa panahon pa ng kanilang amang si Abraham. Ba? So sabi rito, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord has not appeared unto thee. Kaya marahil, mga mahal na kapatid, sa panahon na ito, kinakailangan ng katunayan, kinakailangan ng confirmation. Dahilan kung isa kang sinugo talaga ng Diyos, mayroon kang confirmation sa buhay mo. Naalala nyo yung binahagi ko nung nakaraan, dapat tiyak tayo, dapat confirm tayo sa bagay na ating ginagawa. Dahilan kung hindi tayo confirm, tunay na ang kalakasan ay wala sa atin. Dahilan ito yung isang kaisipan, isang inspirasyon na dumating sa akin, kapag ka kinonfirma ka ng Diyos, nandyan ang kalakasan. Diba? Kaya mong tayuan ang salita ng Diyos kapag yan ay kinonfirm niya sa buhay mo. Diba? Nang ipaliwanag, nang ipahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa atin, wala tayong pag-aalinlangan na ito ay ating tinayuan, mga mahal na kapatid. Kaya tayo nagpapatuloy ngayon. Dahilan mayroong pagkakatiwala, mayroong katiyakan tayong tinanggap mula sa Panginoon. So sabi rito, verse 2, and the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, arad. So gagamit ang Diyos ng mga materyales na ito ay available, mga mahal na kapatid, sa ating palibot, sa ating kapaligiran. Kaya alam ko na yung mixer natin na yan, alam ko na hindi yan ibibigay ng Diyos kung walang mag-ooperate niyan. Nandyan lang yan, nakaupo, nakikinig ngayon, at handang muling tawagin ng Panginoon para yan muli ay kanyang tayuan. Amen? Kung siya lamang ay makikinig sa sinyales na nais na ipakita sa kanya ng Panginoon. Amen? At napakarami pang bagay kung ating ilalarawan ng mga bagay na ito. Sabi pa nga, hindi ito ipakikita sa iyo ng Panginoon kung hindi ikaw yung gagawa nito. Ha? So, and the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, arad.
So, mayroong isang tungkod. Verse 3, and he said, cast it in the ground, and he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. Bakit? Naging ahas, mga mahal na kapatid. So ito po ay nagpapakita, di ba? Kung mabivisualize ninyo yung pelikula na ating napanood, from the Exodus, mga mahal na kapatid, nang ito ay ibato ni Moises ay naging ahas, at yung mga magician rin naman ng Egyptian, mga mahal na kapatid, ay gumawa rin naman ng ganitong bagay. Pero ang ginawa ng ahas na meron si Moises, mga mahal na kapatid, ay nilamon. Yung ahas ng Egyptian, mga mahal na kapatid. So ito lamang ay pinapatunayan ng Diyos na marahil ang mga taong ito ay naniniwala sa mga magic. Pero sabi pa nga, ang Panginoon ay magli-lift up ng standard. Diba? Magli-lift up ang Panginoon ng standard sa panahon na yan na kung kailan kinakailangan. So verse 4, and the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and he caught it, and it became a rod in his hand. So verse 5, marahil na Tagalog na lang siguro, sabi rito sa verse 5, upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. So yan po ang unang sinyalis na ibinigay ng Diyos kay Moises, na pwede niyang ipakita sa kanyang bayang Israel at sa mga Egyptian, mga mahal na kapatid. At sabi pa sa verse 6, sabi rito, at sinabi pa sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan, at kanyang ipinasok ang kamay na sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas ay narito ang kanyang kamay ay may ketong na maputing parang niebe. So ano yung ketong, mga mahal na kapatid? Na magpasa hanggang ngayon ay walang lunas. Diba? Sabi ko nga kanina, ang bayan ng Ehipto ay talagang increase yung kanilang magician sa panahon na yan, at nag-i-increase din naman yung science sa panahon na yan. Diba? Kaya gagawa ang Diyos ng kaparaanan para hiyain yung mga kaisipan, yung mga katalinuhan ng mga taong ito, para lamang mapatunayan na ang Diyos ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Amen? Kaya dito, mga mahal na kapatid, ginamit na ng Diyos yung isang sakit na walang lunas magpasa hanggang ngayon. Diba? So sabi sa verse 7, at kanyang sinabi, ipasok mong uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok uli ang kamay niya sa kanyang sinapupunan. At kanyang ilabas sa kanyang sinapupunan ay narito nagsauling gaya ng kanyang dating laman. So nanauli. So maalala natin, sinaaman, mga mahal na kapatid, na tunay kapag ka sinunod mo yung instruction ng Panginoon, walang pagsala. Ano mang ninanais ng puso mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. So verse 8, sa Tagalog, at mangyayari na kung sila'y hindi maniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda. Marahil, pasil pa tayo, hindi pa natin lubos na maunawaan. So nawa ay paunawa ng ating Panginoon. So kung hindi nila pakinggan, o hindi sila maniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda. Marahil merong ginawa si Moises. Ginawa niyang yung tungkod, ginawa niyang ahas. Pero yung pala ay merong tinig. At ano yung tinig? Ano yung voice? Sa uling mga araw na ito, gaya ng binahagi sa atin ng ating kapatid, Brother Alex, doon sa 1 Thessalonians, about sa rapture, merong sigaw. Ba? Merong sigaw, merong with a shout, the voice of the archangel. Kinakailangan nating mapakinggan ang tinig ng arkanghel na yan. At ano yung voice of the archangel na yan? Yan po yung fivefold ministry, mga mahal na kapatid, and with the trump of God. So binalikan ko kagabi yung blowing of the trumpets para maging tiyak tayo, mga mahal na kapatid, sa ating ibabahagi. So the blowing of the trumpets, mga mahal na kapatid. So yung voice na yan, yung voice o yung trump na yan, mga mahal na kapatid, ay isa ring tinig na gagamitin ng Diyos para bigyan ng warning, bigyan ng sign ang kanyang mga pinili sa mga huling araw na ito. So, sabi rito, at kung sila ay hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. Bakit? Wala itong kapantay, mga mahal na kapatid. Ang Diyos lamang ang kayang magpanumbalik ng dating kalalagayan ng isang tao.
Ha? Marahil ang bayan ng Egypt ay kaya nilang ipreserba sa pagkabulok ang katawan ng isang tao, pero hindi nila kayang ibalik yung buhay ng taong namatay. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran ni Moises na kanyang ipinakikilala, the great I am, mga mahal na kapatid, ay kayang ipanauli anumang bagay na nawala sa iyo. He is the restorer, mga mahal na kapatid. Kaya kung yung kagalakan mo ay tila baga nawawala na ngayon, tingnan mo yung tanda na nangyayari sa palibot mo. Mayroong tinig yan na nagsasabi, kayang ibalik ng Diyos ang mga bagay na ito na nawala sa iyo. Amen? Kaya ngayon, mga mahal na kapatid, bago bumalik ang ating Panginoon, higit niyang lulubusin ang kagalakan na meron tayo. Pero kinakailangan mong mapakinggan ang tinig ng tanda na ginagawa ng Diyos sa huling mga araw na ito. Amen? So ano ba yung sign, mga mahal na kapatid, para ating mapag-usapan? So ang sign po ay mayroong ibig sabihin kung inyong titingnan. So ang sign ay nandyan din nagmula yung signal. Sign is IGN at lagyan mo lang ng AL, nandyan na yung signal. So a distinguishing mark. So ito ay tila baga talagang kapansin-pansing tanda, mga mahal na kapatid. At pangalawa ay banner. Pangatlo, remembrance. Pwede mong balikan. Kaya yung mga sign na ginawa ng Panginoon sa buhay natin, pwede mong balikan kung ikaw ay nanghihina. Diba? Encourage yourself unto the Lord. And D, miraculous sign. Ito yung mga miracle, mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Diba? Kung ngayon mayroon kang pinagdaraanan, pero ang Diyos, mga mahal na kapatid, hindi nagbabago sa kanyang salita, ang kanyang pangako, mga mahal na kapatid. Sino mang susampalataya sa akin, and this sign shall follow them that believe. Amen? Ang mga sinyalis na ito ay susunod sa kanila na sumasampalataya. Ano yung nauna? Yung sinyalis ba o yung tinig? O kaya yung salita ng Diyos? Nauna po yung salita. Kinakailangan mong sampalatayanan. At minsan, ginagamit ng Diyos na unahin ang tanda para i-attract ka niya, kunin yung attention mo. Diba? So, miraculous sign. Pang-anim, omen. Pang-pito, warning. So, ginagamit ng Diyos na warning. Diba? Napakaraming pwede nating i-example. So, kayo na lamang po ang mag-isip ng bagay na ito. At ang pangalawang ibig sabihin ay token, ensign, standard, miracle. Yung panghuli ay proof, confirmation. Diba? So, ang sign na yan ay isang confirmation na nagmumula sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay kino-confirm ng Panginoon, tayuan mo na ito, mga mahal na kapatid. At ikaw ay bibigyan ng kalakasan ng Diyos. Amen? Kaya sino mang confirm, talagang matibay yan. Nandyan yung kalakasan, nandyan yung pag-asa sa Panginoon. Panginoon, magagawa ko ang bagay nito. Bakit? Kinonfirm ka ng Panginoon? Hindi ka i-confirm ng Panginoon kung walang gagawin o kung hindi ka niya gagamitin sa isang layunin sa buhay mo. So marahil, basahin natin ang isang quotation para ating maunawaan ang bagay nito. So marahil, merong mga quotation, 2 quotation lang siguro. Pero ito ay sa isang pangangaral ng propeta. So sabi rito sa paragraph 45, so now, we find out here, the burning bush was a sign. So yan po yung naranasan ni Moises. Sabi ni Moises, mga mahal na kapatid, kung ating babalikan yung Exodus chapter 2, marahil tingnan muna natin para ating makita. Sabi rito sa Exodus chapter 3, marahil Exodus chapter 3. So Exodus chapter 3 verse 2, bago tayo kunin natin yan, kasi kinakailangan nating makita kung saan ito nanggaling. So sabi rito sa verse 2, at ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy at siya'y nagmasid. At narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. So ano yung sinabi ni Moises, mga mahal na kapatid, sa verse 3? At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panuuri. This great sign. Marahil, sight yan eh. Pero ano yung sight? So marahil ito ay isang tanda na nais na gawin ng Diyos. Pupukawin ng Diyos
ang isang tao para bumalik sa Kanya. Amen? Pupukawin ka ng Diyos at gagamitin niya ang mga anumang mga panoorin niya. Pagka tumingin ka sa halaman, makikita mo ang Diyos, sabi ng propeta. Di ba? Anumang bagay na tinitingnan mo, makikita mo ang Diyos kung bubuksan mo lamang ang iyong pangpitong, tama ba? Pangpitong senses? Pang-six senses, mga mahal na kapatid, which is faith, mga mahal na kapatid. So, balikan natin yung quotation ng prophet. Yung kanyang binabahagi rito ay mayroong pamagat na the voice of the sign. So sabi rito, now we find out here, ating makikita dito, na the burning bush was a sign. It was given to attract the attention of Moses. So gumagamit ang Diyos ng isang panoorin, ng isang sign, para i-attract ang kanyang lingkod. So 46, sabi rito, now, that's what God gives a sign for, is to attract the attention of people. So yan po yung ginawa ng Diyos. Dahilan nga si Moises ay tila baga ay alam na niya sa sarili niya na yung kanyang buhay ay patungo na sa kamatayan. Marahil iniisip niya na, Panginoon, matanda na ako. Panginoon, mahina na ang aking pangangatawan. Meron na akong tungkod na aalalay sa akin. Dahilan mahirap nang maglakad, mahirap nang pumaroon sa gawain mo. Pero gagawa at gagawa ang Panginoon kung may layunin pa siya sa buhay mo. Gagawa at gagawa ang Diyos ng kaparaanan para ikaw ay kanyang muling maka-fellowship. Amen? So, now that's what God gives a sign for. So, is to attract the attention of the people. That's what a sign is for, is to attract attention. And we go down through the scripture here as we teach it now for a few minutes and find out if that isn't so, that He gave this sign to attract attention. And then, when He gets the attention of the people, then the voice of the sign begin to speak. Kaya dapat pala, mga mahal na kapatid, kapag nakikita natin yung mga bagay na ito na ginagawa ng Diyos, halimbawa, yung isang kapatid nakikita natin na ginagamit ng Diyos, ay talagang nandoon yung presensya ng Diyos, kinakailangan, wag lamang yung gawa, yung makita mo. Kinakailangan makita mo kung ano yung mensahe ng Diyos na ipinapahayag sa iyo sa panahon na yan. Diba? Lalong-lalo na kung ikaw ay dati kang ginagamit ng Panginoon at ngayon ay hindi ka na ginagamit. Pagka na-realize mo ang bagay na yan, mayroong pinapangusap ang Diyos sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Then the voice of the sign begin to speak. The voice of the sign begin to speak. Jesus healed the sick to attract attention. See? Then when He began to preach, see, they always, it attracts attention. So 47, the burning bush was given to Moses to attract the runaway prophet's attention. Ba? Ginamit ng Diyos yung burning bush dahilan yung kanyang propeta na lumalayo sa kanya ay kinakailangang i-attract niya yung kanyang attention. Kaya tayo, mga mahal na kapatid, nang tayo'y tinawag ng ating Panginoon, nang tayo kinatagpo niya, ano yung bagay na ating naranasan? Nilagay sa puso natin yung isang desire na kinakailangan mo maglingkod sa Panginoon. Pero ang nangyayari ngayon, dahilan sa anumang mga pangangailangan na meron ka, nagagawa mong layuan ng Panginoon. Dahilan sa mga pagkakasala, dahilan sa mga kakulangan na meron ka, nagagawa mong talikuran ng Diyos sa buhay mo. Nagagawa mong ipagpanit ang Diyos. Pero yan, makikita natin mga mahal na kapatid. Gumagawa ang Diyos ng napakaraming kaparaanan. Diba? Nasa peligro na tayo ng kamatayan. Pero still, ang Diyos ay tayo'y iniingatan, mga mahal na kapatid. Inilalayo tayo. Bakit? Nawa, ma-realize mo na meron pang layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pwede ba nating palakpakan natin Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Sabi rito, and he turned aside to see what it was. Then the sign gave a voice. The sign itself gave a voice. Yung sinyalis mismo, merong tinig na nangungusap sa iyo. At alam mo yan. Diba? Walang ibang makakaalam yan kundi ikaw lang. Kahit nga ang isang propeta, pagka ginamit yan sa iyo, marahil hindi alam ng propeta na yan. Liban na lamang ipangusap ng Diyos sa buhay, sa iyo mismo. Pero dahilan ikaw ay mayroong pakikipagrelasyon sa Diyos.
Diba? Gaya ni David, nang gamitin si Nathan sa kanya, si David ay tila baga nangangatwiran pa, dahilan karapat-dapat na mamatay ang taong ito. Naalala nyo yung pinangusap na tila baga parable, pero nang bigyan ng linaw ng propeta, alam ni David na siya yung pinapatungkulan nito. Diba? So, the sign itself gave a voice. So, 48, now these voices and sign are to alert the people of God's word. So, now these voice and sign are to alert the people of God's word. It's just about ready to be vindicated. Always a sign is to attract the attention of people. So, kinakailangan makita natin ito, mga mahal na kapatid. Dahilan baka napakarami ng ginagawa ang Diyos sa buhay natin, pero hindi natin nakikita kung ano yung layunin ng Diyos sa atin. Kaya kung merong tila baga ginagawang Diyos na tila baga kakaiba sa atin, balikan natin yung salita ng Diyos. Diba? Dahilan baka gumagawa na lang ang Diyos ng sinyales sa buhay mo dahilan hindi ka na nagbabasa ng kanyang salita. Dahilan kapag ka ang isang mananampalataya ay palaging nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na kinakailangan ng tanda. Diba? Hindi mo na kinakailangan ng tanda dahilan malinaw sa iyo ang mga bagay na binabasa mo. At yan ay nangungusap sa puso mo. Nakikita niyo mga mahal na kapatid, ginagamit ng Diyos ang kanyang tanda dahilan din sa kalalagayan natin. Pero kung malinaw sa iyo ang salita ng Diyos, sabi pa nga, hindi ka nahihingi ng tanda eh. Si Gideon, ating makikindi si Brother Gideon ha, si Gideon, doon sa Joshua, tama ba, doon sa Judges, mga mahal na kapatid, nandoon na yung tinig ng Panginoon eh. Nangungusap na sa kanya na ikaw ay susuguin para maging mananagumpay ang kanyang bayang Israel. Pero dahilan sa matatakutin ang taong ito, Panginoon, bigyan mo ako ng tanda. Diba? Parang pag-aasawa yan, mga mahal na kapatid. Kung malinaw sa iyo na kinakailangan mo na mag-asawa, pero kung nangusap na ang Diyos sa puso mo, ang babaeng yan ang mapapangasawa mo. Pero dahilan hindi mo yan yung gusto dati, kinakailangan mo ng tanda. Pero kung palagi kang nananatili sa salita ng Diyos, kapag ka ang Diyos nangusap sa puso mo, Panginoon, salamat. Wala nang anumang maraming rekutetos. Ang Panginoon na lang ang bahala na mag-vindicate ng bagay na yan na kanyang pinangusap. Amen? Marahil maraming mga kapag kayo ay nakapakinig ng ilang mga testimony, lalong-lalo na ng mga lingkod ng Diyos. Alala nyo mga kabataan, yung testimony ni Pastor Joy? Diba? Yung kanyang pinanalangin ay tila baga iba doon sa kasintahan niyang presente. Napakalayo doon sa kanyang pinapanalangin. Pero dumating yung isang pagkakataon na yung kanyang pinanalangin ay nasa kanya ng harapan. Kinakailangan niya ng i-work out. Bakit? Nandoon na eh. Nandoon yan yung senyales. Nandoon na yung tinig na nangungusap. Ito na yung babaeng para sa iyo. Hindi mo na kinakailangan humingi pa ng sign na napakarami. Ang Panginoon ang bahala sa bagay na yan. Kung tatayuan mo lamang ang kanyang pangungusap sa buhay mo. Sabi rito, now these boys and the signs are to alert the people of God. It's just about ready to be vindicated. Ang Panginoon na magbibindika ng bagay na yan kung yan ay nagmumula sa Panginoon. Always a sign is to attract the attention, people. Now, many of you Bible readers, marami sa inyo na mga nagbabasa ng Biblia, ay nag-iisip ngayon na maraming mga bersikulo sa Biblia, come to some of them that when a sign is given, is to attract the attention of the people. Because God is getting ready to speak, He wants an audience. Kapag ka ang Panginoon ay gustong mangusap, kinakailangan mayroong makinig. Naintindihan po natin? Kaya kung merong pangangaral sa araw na ito, kinakailangan pala na merong nakikinig. Amen? He wants somebody that going to listen to what He is going to say. Kaya mga mahal na kapatid, kapag ka pumarito tayo sa dakilang panoorin ng mga tao na nandyan sa labas, pinagtatawanan tayo. Dakilang panoorin to sa harapan ng ating Panginoon yung ating ginagawa. Mga nakapolo. Salamat sa Panginoon. Bago yung aking polo barong ngayon dahilan hindi naman to inaasahan mga mahal na kapatid.
dahilan masikip sa ating kapatid, Brother Ryan, so sa akin napunta, mga mahal na kapatid, at naka-discount ako ng almost 400. So yung almost 900 ay naging 500 na lang sa biyaya ng Diyos. Purihin ng Diyos, mga mahal na kapatid. So kinakailangan na merong makikinig kapag ka ang Diyos ay nangungusap. Kaya sa araw na ito, o merong pangangaral ang Diyos, kinakailangan nating mapakinggan kung ano yung kanyang sinasabi sa atin. Dahil kung hindi po natin makikita o mauunawaan yung kanyang nais na ipakita sa atin, sayang yung ating ginagawa sa araw na ito. Kaya sabi pa rito, now always does that. His words alerts them of the sign. So the sign is an alert to attract the attention of the people that the word is getting ready to speak. Ang salita ng Diyos ay handa para mangusap sa atin. So yan po ang isang napakainam na bagay. So binibigay ng Diyos ang isang sinyales para kumuha ng atensyon ng mga tao. So sa napakaraming kaparaanan, mga mahal na kapatid, nangyayari ang bagay na ito. Kapag ka yung isang lingkod ng Diyos ay lumalayo sa Kanya, gagawa siya ng isang sinyales. Naalala nyo si Jonah, mga mahal na kapatid? Gumawa ang Panginoon ng isang sinyales na bagyo para lamang ipanumbalik si Jonah sa kanyang posisyon. Ayan. At napakarami pang mga lingkod ng Diyos ang pwede nating makita. Kayo na lamang po ang mag-isa-isa nito, kukulangin tayo ng panahon. Pero meron din namang mga pagkakataon na nahuhuli yung mga sinyales. Bakit? Merong mga lingkod ng Diyos na tumatahan sa kanyang salita at hindi ang sinyalis na ito para sa lingkod ng Diyos, kundi para sa mga taong hindi sumasampalataya. Nakita nyo, mga mahal na kapatid, yung tatlong magkakaibigan? Si Meshach, si Shadrach, o si Hananias. Diba? Si Mishael, mga mahal na kapatid, at si Abednego. So the fourth man in the fiery furnace. Nagkaroon ng isang dakilang panoorin doon sa nagniningas na hurno. Ibinigay ng Diyos ang sign na ito. It's a great sight sa paningin ng hari para pukawin ang kanyang atensyon na ang kanya palang sinusunog, ito pala ay lingkod ng Diyos. Kaya ang sinyales, mga mahal na kapatid, ginagamit ng Diyos unang-una para sa kanyang mga lingkod para higit silang patibayin. Nakita nyo? At ang pangalawa, ginagamit ng Diyos ang tanda para pukawin ng Diyos ang mga tao na nakapaligid sa iyo. Kung hindi ka na-convert, sabihin pa natin, hindi ka na-confirm, dahil lang sa tanda na yan, baka gamitin yung mga tao na yan para paniwalaan mo yung nangyayari sa paligid mo. At kapag kaya nangyari, minsan nakakahiya yan. Kapag ginagamit na yung mga hindi mananampalataya. Pero still, yan po ay paggawa ng Diyos sa buhay natin. So ang tinig, mga mahal na kapatid, ng tanda ay pwede nating makita. So the voice of the sign ay pwede na nating makita. The voice of faith, mga mahal na kapatid. And then the sign will follow. Kinakailangan nating sampalatayanan ng salita ng Diyos. And then susunod na lamang ang mga bagay na ito. So kinakailangan makita natin ang mga bagay na ito, mga mahal na kapatid. So nawa ay nasusundan ninyo ang bagay na ito na nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito. So tingnan pa natin ang isa pa, dyan lang din sa quotation na yan o sa pangangaral na yan ng propeta. So sa paragraph 36, every sign from God is followed by a voice. So pagka yan ay nagmumula sa Diyos, kinakailangan mayroong tinig na nagmumula sa Diyos. Dahil napakaraming mga miracle ang nangyayari ngayon. Mayroong berhen lamang o mayroong isang rebulto na lumuluha. Napakaraming nadadaya. Bakit? Walang tinig ng Diyos na nangungusap. Diba? Kapag ka hindi mo napakinggan ang tinig na yan at hindi mo na-confirm sa kanyang salita, sabi pa nga, palsipikado ang sanyalis na yan. Hindi po yan totoo at dadalhin ka niyan sa hindi totoong pagkaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos.
Pero kung ang sinyales na nakikita mo, nandyan yung tinig na nangungusap sa puso mo, purihin mo ang Diyos. Natanggap mo ang kanyang mensahe sa panahon na yan. When you see some kind of phenomena come along and watch it move and it don't change into something, then it never come from God. Kapag ka hindi yan nagpanibago ng kalalagayan na yan, natin labaga, hindi man magbago ng paraan ng bagay na ito, pero dahilan sa iyo, nagiging bago yung nangyayari dahilan sa pangungusap ng Espiritu Santo, then yan po ay nagmumula sa Panginoon na yung pinaglilingkuran. See, God don't just show sign just to show He is God. There is a voice that follows that sign. Kinakailangan natin makita na merong tinig na sumusunod sa mga sinyalis na yan. So when God confirms you, He will testify you with something unusual to man's knowledge and perception. Ano ba natin mga mahal na kapatid? Kapag ka ang Diyos ay gusto kang i-confirm, gagawa ang Diyos, papatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga napakaraming mga unusual na bagay na hindi lubos maabot ng pag-iisip, hindi matarok ng kaisipan ng isang tao. Diba? Huwag natin kukunin ang tanda o ang sign lamang, kundi kunin natin ang tinig na nandoon sa tanda, mga mahal na kapatid. The voice of the sign. So, nice kung bumasa ng ilang scripture. Sabi rito sa Matthew chapter 12, verse 38 to 42. So, sabi yan ng ating apostol ay mas mainam yung pagtuturo, mga mahal na kapatid, sa pangaral. Masigit nating pahalagahan yung pagtuturo, mga mahal na kapatid. So, sabi rito sa Matthew chapter 12, verse 38 to 42, sabi rito, ito yung panahon na ng ang ating Panginoon ay magkatawang tao. Diba? Na ang ating Panginoon ay dahilan sa isang tanda sa pamamagitan ng Isaiah, behold, marahil basahin natin mamaya. Sabi rito, so marahil yun muna nga para ating makita. Isaiah chapter 7 verse 14, bago natin kunin ang bagay na ito, bahala ng Panginoon magrambol nito. At alam ko na kung loobin ng Diyos na ito ang pinahayag niya sa araw na ito, ang Panginoon na magdidirekta sa atin kung ano kanyang nais at taliyunin, mga mahal na kapatid. Isaiah 7 verse 14, basahin natin sa Ingles. Sabi rito, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng tanda. Nakita niyo ba, mga mahal na kapatid? Behold, a virgin shall conceive. Paano mangyayari to? Paano mangyayari na ang isang bata, isang babae na hindi pa nakakaranas ng ganitong pakikipagrelasyon, di ba? Intimate relationship, ay manganganak. And bear a son and shall call his name. Emmanuel, binasa ito kanina. Sabi ng propeta o sabi ng Panginoon mismo, the Lord Himself, ako ay magbibigay sa inyo ng isang tanda. Pero nakita kaya ng bayan ni Israel? Hindi nila pinaniwalaan, di ba? Dahilan hindi sila lubos na sumasampalataya sa salita ng Diyos. Mas nakatingin sila sa mga tanda na nangyayari sa kanilang palibot. To see is to believe, mga mahal na kapatid. So hindi sila makaripaniwala dahilan si Maria ay mayroong kasintahan. At yan ay si Jose, hindi pa sila kasal. Diba? At yan din yung dahilan kaya hindi nila tinanggap ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. So balikan na natin, Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, mga mahal na kapatid. Matthew chapter 12, verse 38 to 42. Sabi rito na magkagayoy, nagsisagot sa kanya ang ilang mga iskriba at sa mga pariseyo. Na nagsasabi, Guro, ibig naming makakita ng isang tanda sa iyo. Yan na po, mga mahal na kapatid, yung katunayan na ang Panginoon ay nagbigay na ng tanda. Lumaki na lamang siya, nasa ministry na siya, hindi pa rin nila nakikita yung tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias. Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Verse 39, maganda yung tanda, mga mahal na kapatid. Huwag nating iwalang kabuluhan yung tanda dahil ang ginagamit niya ng Panginoon. So datapwat siya sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalo niya.
ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ng propeta Jonas. Di ba? Yan yung binanggit ko kanina, si Jonas. Diba? So 40, mga mahal na kapatid, sapagkat yung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena, kakaiba. 3 araw at 3 gabi. Gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Hindi nila ito mapag-unawa, mga mahal na kapatid. 41. Magsisitayo sa paghukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan. Sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas at narito dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Greater than Jonas is here at hindi nila nakilala. Ba? Kaya hahatulan ang mga taong ito. Sa kabila na yung tanda ay nandiyan, hindi nila ni-recognize. At sino mang mag-reject ng tanda at ng tinig ng tanda na nandoroon, ano yung mangyayari? Destruction. Kapahamakan, mga mahal na kapatid na naghihintay. Sabi niya, narito, dito may isang lalong dakila sa kay Jonas. Walang iba ang ating Panginoon. And verse 42, sabi rito, ito na yung Queen of the South. Magbabangon sa paghukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Greater than Solomon is here, mga mahal na kapatid. At yan po ay ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon sapagkat siya mismo yung tanda, siya mismo yung tinig ng tanda. Amen? Naniniwala ba kayo mga mahal na kapatid? He is the voice of the sign, and He is the voice, and He is the sign also. Para hindi tayo malito, tingnan natin ang ating Panginoon. He is the voice, He is the sign, He is the voice of the sign. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya nagdala ng tanda para sa kanyang pinili. Nangusap na sa pamamagitan ng propesya almost 400 years ago bago dumating ang bagay na ito. Hindi nila ito nakita. Bakit? Hindi para sa kanila ang mensahe, ang tanda na sa panahon na yan. Bakit? Ang mangyayari sa kanila, pagkatapos ng rapture. Amen? Kinakailangan munang agawin ng kanyang nobya. At saka lamang marirecognize nila yung nangyari 2,000 years ago. Napakalayo. Nawa, wag nating maranasan yan. Amen? Kinakailangan nating makuha yung presenteng paggawa ng ating Panginoon. So, pinakinggan siya ng kanya. Sabi pa nga, my sheep know my voice. Amen? Siya yung tinig sa panahon na yan, mga mahal na kapatid. Mayroong, sabi pa nga sa Matthew 13, verse 10 to 17, ating basahin. Sabi rito, at nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinhaga? Nagbibigay ng mga sinyalis na ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang parabola. Di ba? Verse 11, at sumagot siya, sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit na dapat hindi pinagkaloob sa kanila. Nandoon yung pangungusap parabola, is a kind of sign, pero nasa mga lingkod ng Diyos, sa kanyang disipulo, yung tinig na nangungusap kung ano yung ibig sabihin. And verse 12, sabi pa rito, kapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. And kaya nawa mga mahal na kapatid, yung desire na meron tayo, pakaingatan natin at pahalagahan natin na wag mawala sa atin. So verse 13, kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga sapagkat nagsisitingin ay hindi nakakakita. Nangakikinig ay hindi sila nakakarinig, ni hindi sila nakakaunawa. Yun yung nakakalungkot. Malinaw na ipinapakita ng Panginoon ang mga bagay na ito sa kanyang panahon 2,000 years ago, pero dahilan hindi para sa kanila, hindi nila nakita. Baka ngayon, mga mahal na kapatid, meron ng sinyalis na ipinapakita sa inyo ang Panginoon, kaya hindi mo nakikita. Bakit? Baka hindi para sa iyo.
Huwag mong ipagpilitan kapag hindi para sa iyo ang isang bagay. Masasaktan ka lang. So, naghisitingin pero hindi nakakakita. Parang yan yung nananalamin pero hindi nakikita yung kanyang tunay na kalalagayan. Meron pa siyang gustong makita sa kanyang sarili. Pero hindi naman layunin ng Diyos. Naalala ko na naman yung pinapangusap ng ating kapatid, Brother Ryan. Itigil mo na yung pagpapans mo. Palagi ka na lang nasa salamin. Ba? Kumikintab na yung mukha mo. Kagaya ng salamin na binabalik-balikan mo. Sabi pa nga kung ano yung nakikita mo, palagi magiging ganun ka. Diba? Kaya dapat palagi tayo nakatingin sa salita ng Diyos. Gusto ng Diyos yung natural na mananampalataya na nandun yung kabanalan. Kapag nakita ka ng mga mananampalataya, kapwa mo mananampalataya na malago, tinitingnan ka pa lang nila, alam na nila kung ano yung tinig na nangungusap sa'yo. Bakit? Lahat ng mananampalataya ay mensahe. Sabi pa nga, tayo yung mensahe, tayo yung salita ng Diyos na lumalakad sa panahon na ito. Kung paano ka namumuhay, ito yung makikita ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Kung paano ka manamit, kung paano ka magsalita, ba? Makikita, mababasa ka. Ba? Mababasa ka ng mga tao na nakapaligid sa iyo sa pamamagitan ng bagay na nakikita sa iyo. Yan po yung katotohanan. Kaya nakikita, sapagkat nagsisitingin na hindi nakakakita at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig, hindi sila nakakaunawa. Verse 14, sabi pa rito, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraan hindi nyo mapag-uunawa. Nakakalungkot. Baka ngayon nakikinig ka, sinasabi na ng mga lingkod ng Diyos, di mo pa rin tinitigilan yan. Ano yung mangyayari sa iyo? Nasa panganib ka. Sabi ko nung mga nakaraan, ang lingkod ng Diyos ay mga witness ng Diyos. Ilan yung witness na binigay sa atin? 5. Hindi 3, hindi 2, kundi 5. Pag hindi ka nakinig dyan, mararanasan mo kaya yung perfecting of the saints? Hindi. Unto the edifying of the body of Christ? Hindi. Hindi ka titibay dyan, kapatid. Kapag hindi ka nakinig sa lingkod ng Diyos, yan yung katotohanan. Baka ibang pag-asa yung inaasahan mo. Na hindi ipinapaasa sa iyo ng salita ng Diyos. Makinig po tayo, mga mahal na kapatid, sa pangungusap ng kanyang Espiritu. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraan hindi nyo mamamalas. Verse 15. So, napakadali ng oras, mga mahal na kapatid. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, yun pala kasi. Dahilan hindi na malinis yung puso ng bayang ito. Sa kabila na nakasuot sila ng mapuputing damit, mainam na kasuotan, pero may nakatago sa kanilang mga puso na hindi tama, mga mahal na kapatid. At mahirap na makakarinig ang kanilang mga taing at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at makakaunawa ang kanilang puso at muling magbalik at sila'y aking pagalingin. So anong verse na? Verse 16. So, 2 talata na lang sa bahaging ito. Kaya sabi rito, but blessed are your eyes. Yan po yung mainam. For they see, and your ears, for they hear. Although, mahirap unawain ang bagay na ating napapakinggan, still, ikiling mo ang iyong puso sa salita ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang magpapaunawa sa iyo. Pero kung hindi mo na nga nauunawa, hindi mo pa pinagsisikapang hanapin sa salita ng Diyos, hindi mo talaga mauunawaan yan. Diba? Work out your own salvation. Sabi pa nga, mga mahal na kapatid, sabi ni Apostol Pablo, parang isang problema sa math. Alam mo yung solusyon, halimbawa, nandyan na yung problema, nandyan na sa libro yung solusyon, yung proseso, hindi mo naman binubuklat, hindi mo masasagutan yan. All is given. Lahat ay ibinigay na ng Panginoon. Kinakailangan mo na lang
pagtagpi-tagpiin, pagbuo-buuin, at makikita mo yung isang perpektong larawan na nais siyang ipakita sa iyo. And, so, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Nakakarinig ka. Halimbawa, ganito. Iisa yung napapakinggan nyo, mga mahal na kapatid, pero iba-iba yung natatanggap ninyo. So, nandito pala yung ating mga kapatid from Buhi. Salamat sa Panginoon. Iba-iba yung napapakinggan ninyo, pero dahilan sa pangangailangan niyo. Yun po yung matatanggap ninyo sa araw na ito. Salamat sa Panginoon. Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. And 17, for verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to say those things which you see, and have not seen them, and to hear those things which you hear, and have not heard them. Basahin natin sa Tagalog. Pagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na hinangad ng makita ng mga propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita. At marinig ang inyong narinig at hindi nila narinig. Kaya pahalagahan natin. Iba yung nakikita natin ngayon kaysa nakita ni Apostol Pablo. Nakita ng mga alagad, mga mahal na kapatid. So kaya wag nating sasabihin, mas mabuti sa panahon nila. No. Mas mabuti sa panahon natin. Dahil baka sa panahon na yun, di ka naman sumumpalataya eh. Diba? Dito ka nakatalaga, kapatid. Parang ganito yung kaisipan. Dahil nakikinig tayo sa ilang mga lingkod ng Diyos sa social media, sa YouTube. Mas maganda yung pastor doon na mangaral. Mas maganda yung mga lingkod ng Diyos na mangaral doon. Saan kayo tinalaga ng Diyos? Dito, kapatid. Diba? Dito. Kaya dito ka makikinig. Yan yung totoo. Hindi yun yung pastor mo doon. Dito ka tinalaga ng Diyos. Diba? Purihin ng Diyos sa bagay na ito. So, John chapter 6, verse 22 to 40. So, alam ko na napakarami nito. Pero the Lord leads, mga mahal na kapatid. John chapter 6, verse 22 to 40. Napakarami na talata nito. Habang bago pa ako matulog, napakarami pang pumapasok sa isipan ko. Sabi ko, Panginoon, kung gugustuhin mo, mangusap ka. Pero kung makatulog na ako, Panginoon, pasensya na. Kung hanggang saan lang yung kaya ko, Panginoon, yun lamang po yung may babahagi ko sa araw na ito. John chapter 6, 22 nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayan ng dagat na do'y walang ibang daong, kundi isa at hindi lumulan sa daong. Si Jesus nakasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang na nagsipaglayag. So sa madaling salita, laktawan natin sa verse 32. Basahin nyo na lang mamaya, mga mahal na kapatid. Babasahin ko sana yan, pero alam ko kukulangin yung panahon ko. Verse 32, sabi rito ng ating Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking amang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Diba? Verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 34, sapagkat, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Verse 35, and Jesus said unto them, marahil meron akong hahanapin na ating gusto kong ibahagi sa inyo. So alam natin, ang John chapter 6, napakaraming nangyari dito. Diba? Makikita nyo yung John chapter 6, verse 66, maraming tumalikod sa Panginoon. Nang mangusap ang Panginoon, na maliban na kanin ninyo ang aking laman, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So, John chapter 6, nais ko lamang hanapin ang isang bagay na dito. So, balikan natin yung verse 30, mga mahal na kapatid, o 29. Sabi rito, sabi sa verse 29, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on Him whom He has sent. So, mayroong isinugo ang Diyos. Verse 30, then they said therefore unto Him, what signs sawest thou then, that we may see and believe Thee? What dost thou work?
So ano yung sinyales, ano yung tanda na pwede mong ipakita sa amin para kami ay sumampalataya sa iyo at ano yung mga gawa na yung ginagawa? At ito yung sagot ng ating Panginoon, verse 31, nalaktawan natin kanina. 31, ang aming mga ama, ang ating mga magulang, sa Tagalog, ay nagsikain ng mana. Ano yung mana sa panahon na yan? Kusa na lamang na yung mana ay nahuhulog mula sa langit. Isang miracle. Isang dakilang panoorin, mga mahal na kapatid ng mga Israelita, kung paano ito nangyayari. It's against the law of nature. It's unusual, mga mahal na kapatid. Pero, sabi ng Panginoon, dahilan ng humihingi ang mga tao na nakapalibot sa Kanya, marahil yung Kanyang mga alagad, kasama yung 72. Diba? Nangungusap, Panginoon, bigyan mo kami ng tanda para aming makita at kami sumampalataya sa iyo. At ito yung pinakita ng Panginoon. Yung mana, mga mahal na kapatid. So, kinakailangan nating makita yung natural na nangyari at yung spiritual na pangungusap. Kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He is the voice, He is the sign. Amen? Kaya ano man yung mauna dyan, mga mahal na kapatid, siguraduhin ninyo nang makikita ninyo ay ang Panginoon. He that cometh to me shall never hunger, and he that believe on me shall never thirst. Salamat, Panginoon, sa gawain sa araw na ito, dahilan binusog mo ako. Pinainom mo ako ng iyong mga salita. Nawa, ganyan po yung patutuo natin. Sino man po yung tumatayo sa atin, dapat napupunuan tayo ng mga pagkaing spiritual na ito. Purihin ng Diyos. Bakit? Kapag ka nandyan ang salita ng Diyos, nandyan ang Panginoon. Nandyan ang tinapay. Nandyan ang mana, mga mahal na kapatid. I am the bread of life, and he that cometh to me shall never hunger. And he that believe on me shall never thirst. So 36, but I said unto you, that ye also have seen me and believe not. Nakikita na natin ang Panginoon, napapakinggan na natin, pero bakit wala tayo ng unawaan? Siya sa atin natin, search my heart, O God. Search my soul, search my heart. Kasi baka pumarito tayo, handa naman yung physical natin, pero yung puso natin baka hindi handa. Sayang. So in 37, all that Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will no wise cast out. Kaya hindi tayo paalisin sa panahon ng gawain. Liban na lamang ang Espiritu ng Panginoon ang nasa ating kalagitnaan na kayang dumiscern ng ating kalalagayan. Nandito ka nga, pero baka yung spiritual mo wala dito. Yung isip mo wala dito. Sabi nga ng ating mga lingkod ng Diyos, baka dito naglalaba tayo. Diba? Nakakalungkot. Iniisip natin, namamalingki tayo, kaya nagsha-shopee tayo. Nakakalungkot. Baka nandito tayo kung ano-ano yung naisip natin. Sabi rito, verse 38, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. So dapat makita pala natin to, bakit sinugo ang Panginoon? Bakit nandoon ang Panginoon sa presenteng yon, panahon na yon? Pero marahil nakikita na yung past na, yung nakaraan, sabi nga, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Mayroong nangyari noon at mayroong nangyayari sa panahon natin ngayon. At dapat makita natin. Dahilan kung palagi lang tayo nakatingin doon sa likuran, baka napapalampas natin yung panahon natin kinabubuhayan. Kaya dito, mga mahal na kapatid, verse 39 hanggang verse 40, sabi rito, and this the Father which has sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Diba? Yan po yung napakainam, mga mahal na kapatid, kaya ka nandito. Dahilan mayroong layunin ng Diyos sa buhay mo. Diba? Marahil hindi man lahat sa atin ay makakaranas ng kamatayan o kaya ang ilan sa atin ay mauuna na, mga mahal na kapatid, pero isang katiyakan, isang pag-asa ang nais na ipakita sa atin ng ating Panginoon. Sabi rito, but should raise it up again at the last day. Yan po yung dapat makita natin at asahan natin. And this is the will of Him that sent me, and that everyone which sees the Son, believe on Him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So, verse 52, ito na yung word test. Ito na yung pagtetest ng Panginoon.
52, the Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? So, hindi ko na binasa yung pangusap ng Panginoon dahil napakarami. Sabi ng Panginoon, ang sino mang kumain ng laman na aking ibibigay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi na unawa ng mga taong ito, dahilan mga karnal. So verse 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can hear it? Napakatigas ng pangungusap na ito. Sinong makakapakinig nito? Diba? And verse 66, laktawan na lang natin. And many of his disciples went back and walked no more with him. Bakit? Sa kabila ng mga miracle na kanyang ginawa, hindi nila nakita yung tinig o yung mensahe sa panahon nila. Bakit? Sabi ng Panginoon, kaya kayo sumusunod dahilan sa mga pagkain. Diba? Kaya kayo sumusunod dahilan sa mga tanda. Pero dapat makita natin yung tinig na nangungusap. Siya ay nangungusap sa bawat panahon. At dapat makita natin yung present truth sa panahon natin. So 1 Corinthians chapter 18 verse 31. So napakarami pa mga mahal na kapatid. So Jews requires a sign. So yung mga Hudyo nagre-require ng sign. So laktawan na lang natin. So from verse 22, mababasa natin dito. So laktawan ko na yung ilang mga talata. Ang mga Hudyo nga ay nagsisingi ng mga tanda at ang mga Griyego ay nagsisihanap ng karunungan. Parang nandoon sa panahon ni Moises, nandoon sa Egypt, yung dalawang bagay na yan. Yung mga Egyptian, humahanap ng karunungan. Yung mga Israelita, humahanap ng tanda, nandoon din. Diba? Pero salamat dahilan ng Panginoon ay kayang tugunan ang mga bagay nito para lamang iligtas ang kanyang mga pinili. Purihin ang Diyos. Verse 23. Sabi ni Apostol Pablo, datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ba? Kaya ito yung bagay na nangyayari, mga mahal na kapatid. Yung simbahan nyo, nasa uma. Dapat yung simbahan, nasa sentro eh. Pero salamat sa Panginoon, hindi yun ang tinitingnan. Ang tinitingnan ng Diyos, yung kanyang salita, na sino mang sumasampalataya, nasaan ka man naroon, nandoon yung confirmation. Ayan? Kaya sabi pa sa verse 24 sa Tagalog, ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griyego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Dapat yan po yung nakikita natin. Verse 25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Diba? Saan ka nakakita ng nakalungsib dito sa uma? Diba? Nandito lang, mga mahal na kapatid. Kagaya yan ng Panginoon. Mahahanap sila isang hari, ipinanganak sa Bethlehem, sa isang sabsaban, mga mahal na kapatid. Hindi nila lubos na mapaniwalaan ang bagay na ito. Kaya yung kamangmangan ng Diyos, diba? Because the foolishness of God, diba nandoon, pero yung kamangmangan, yung kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa atin. Yan yung nagko-confirm sa atin. Sabi pa nga ng Apostol Pablo, kung kailan ako mahina, doon ako nagiging malakas. Diba? Kung kailan susuko na ako, doon pa nangusap ang Panginoon, doon na naman, lalakas ka na naman. Kaya minsan, mas mainam na sumuko na lang tayo minsan. Huwag nating ipilit kung hindi naman natin kaya. Verse 26, sabi pa rito, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ngayon sa laman. Salamat sa Panginoon. Hindi ang maraming mga may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao mga tinawag. Salamat na lamang sa Panginoon. Verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Verse 28 hanggang 31, sabi rito, at ang mga bagay na mababa
ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Kaya dapat nakikita natin kung ano yung linya ng pangungusap ng Panginoon sa bawat pagkakataon, mga mahal na kapatid. 29. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos, ayaw ng Diyos na nagmamataas. 30. Tatapwat sa Kanya, kayo'y manangasa kay Kristo, na nasa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Verse 31, ito yung nasusulat. Ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Yan yung nais ng Diyos. Kaya kung nagmamapuri ka dahilan napakarami mong ministry, dapat magmapuri ka sa Panginoon. Hindi yung pagmamataas nandoon sa kalalagayan mo bilang isang tao. Bakit? The way up is down. And the way down is up. Parang ngayon sinabi ni Apostol Pedro. 1 Corinthians chapter 14, verse 18-25. Sabi rito sa verse 18, ito na yung mayroong kinalaman sa pagsasalita. Na minsan ginagamit ng Diyos na ang pagsasalita nakakaiba ay isang tanda, mga mahal na kapatid. So, I thank God, I speak with many tongues more than ye all. Yet in the church, I'd rather speak 5 words with my understanding, that my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongues. Nakita nyo ba, mga mahal na kapatid, sabi sa Tagalog, ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita lang, na aking pag-iisip mayroong karunungan, upang makapagturo ako naman sa iba, kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika na walang nakakaunawa. Verse 20. Mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gayon may sa kalayan ay mga pakasanggol kayo. Datapwat sa pag-iisip, kayo'y mga pagkatao. So verse 21, sabi rito, sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa ay magsasalita ako sa bayang ito. Saan yung remote? Pwede pa, pagalaw kasi mamamatay yan. Sabi, mga mahal na kapatid, gayon may hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. So, yan po yung pinapakita, mga mahal na kapatid. In the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto these people, and yet for all that will they not hear me, says the Lord. Verse 22, sa English, tingnan natin. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Wherefore, tongues are for sign. Isang sinyal. Isang tanda. Ano yung sinabi ng mga apostol, mga mahal na kapatid? Lalong-lalo sa Apostol Pablo, ginagamit ng Panginoon ang pagsasalita ng ibang wika, hindi para abutin yung mga mananampalataya. Alam ko, nabasa nyo yan. Kundi ginagamit ng Diyos ang pagsasalita ng mga ibang wika para abutin yung mga hindi mananampalataya. Yan po yung katotohanan ng salita ng Diyos, mga mahal na kapatid. Wherefore, tongues are for a sign. Not to them that believe. Hindi sa kanila na sumasampalataya, but to them that believe not. Yan po yung katotohanan. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. So, batayin natin sa Tagalog. Minsan napakahirap ng English, minsan maganda rin yung English, mga mahal na kapatid. Dapat makuha natin yan. So sabi diyan, kaya nga ang mga wika ay pinakatanda sa panahon natin. Bakit? Revealing of the word na ngayon. Hindi na tayo nakadepende pa sa napakaraming mga tanda, pero ginagamit ng Panginoon. Nawa, nakukuha nyo, mga mahal na kapatid. Huwag kayong mapasel sa bagay na ito. Kundi hindi sa mga nagsisisampalataya yung tanda ng pagsasalita ng wika. Kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya. Hindi sila ito para sa kanila. Yung prophesying. Kaya yung prophesying nag-i-edify sa atin. Kaya nga minsan kapag meron nag-speak in tongues, hindi natin maintindihan. Pero kapag pinaliwanag na, nauunawaan natin at napapagtibay tayo. So, huwag nating ipagbawal, sabi ng Apostol Pablo, huwag nating ipagbawal ang pagsasalita ng mga iba't ibang wika,
Pero dapat makuha natin, mabalansin natin, mga mahal na kapatid. Yan po ay napakahalaga. So kinakailangan, sabi ng propeta, don't get what I say, but get what I mean. Parang ganito yung nais na ipakita rito. Don't get the sign also, don't get the sign, but get what the voice na nais na ipangusap sa atin. So, kaya sabi pa sa verse 23, sabi rito, kaya nga, kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay magsalita ng mga wika at magsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisampalataya, hindi baga nila sasabihin kayo yung mga ulol. Mabigat, mga mahal na kapatid. So, kung lahat doon ay parang di nagkakaintindihan, so walang mauunawaan ang mga hindi sumasampalataya. Verse 24, so datapat kung ang lahat ay nagsisipang hula, ay may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat at masisiyas siya ng lahat. So nawa, nakikita natin yan. Verse 25, ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag at sa gayoy magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos na sasabihin tunay nga ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Amen. Kung paanong pinapakita sa atin ni Apostol Pablo, kapag ka nangyayari ang ganitong bagay, prophesying, pero iba pa rin, kapag ka yung malinaw na salita ay ating naunawaan. Huwag nating hingin yung prophesying, kung yung malinaw na pangungusap sa pangangaral, di mo naintindihan. Pero kung yun ang gagamitin ng Diyos sa iyo, mas mainam. Sabi ko nga, gagawa ng kaparaanan ng Diyos para abutin tayo. Pero ang mayroong mas mainam, kapag kayong pangangaral, pagtuturo na yung nawaan mo. Hindi na nangangailangan padaanin pa sa prophecy. Hindi na nangangailangan padaanin pa sa parable ng Panginoon. Malinaw na ipinapangusap niya. Kaya nga yung propeta, sa uling panahon na ito, mayroong 2 tanda na ibinigay sa kanya. Yung kanyang kamay, kapag pagka yan namamaga, may sakit. Diba? 2 tanda yung binigay ng Panginoon. At yung pangatlo, yung third pull, yung pinakamahalaga, yung revealing of the word. Diba? Kaya nung mag-reveal na, sa pamamagitan ng propeta ang Panginoon, unti-unti, nagsisilayuan yung mga denomination sa Kanya. Ganoon yung nangyari sa Panginoon. Nang i-reveal na niya kung sino siya, nang i-reveal na niya yung salita ng Diyos, tumalikod yung napakaraming mga tao. At hindi na sumama sa Kanya. Pero salamat mga mahal na kapatid, dahil sa panahon natin, malinaw na po nating nakikita. Hallelujah, purihin ang Diyos sa bagay na ito. So nasasabing tunay nga ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Diba? Hindi natin kinakailangan ng napakaraming himala para mapatunayan natin na ang Diyos ay nasa gitna natin. We need the revealed word. We need the Bible, the Word of God, mga mahal na kapatid. We need the message of the hour. Paling mga araw na ito. Dapat nating makita. Kaya nga, yung mga kabataan nating lalaki, dapat matibay na kayo. Kapag kayo may nagtanong sa inyo, ano ba yung mensahe na tinatanganan nyo? Ano ba yung message of the hour? Pagka hindi nyo yung sagot, nakakalungkot. Sa tingin nyo kaya, maniniwala sa inyo kapag ka nasagot niya? Hindi. Mapapahiya kayo, mga mahal na kapatid. Yan yung katotohanan. Pero salamat sa Panginoon, dahil nakikita rin natin yung paglago ng ating mga kabataan. Purihin ng Diyos, mga mahal na kapatid. Romans chapter 4, verse 1 to 25, napakarami. Pero dadaanan na lang natin ang ilang mga bagay. Ilista nyo, at pwede nyong balikan, mga mahal na kapatid. So, verse 11 na lang, mga mahal na kapatid. So, about ito, medyo maselan, dahil yung salitang ito ay pagtutuli. Pero sabi rito, verse 11 sa Ingles, and he received the sign of circumcision. Sign of circumcision. So isang tanda, nangyari. Kakaiba ito. Dahil unang beses lang ito na nangyari sa balat ng lupa, nang ito ay bigay ng Panginoon kay Abraham. Diba? So, in his received the sign of circumcision. Pero ano ba yung nandoon sa pagtutuli na yon? Sabi nga ni Apostol Pablo, kung nasumpungan kang hindi tuli, huwag ka na magpatuli. Yan yung katotohanan. Pero kung tinanggap mo ang salita, kahit hindi ka tuli, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ayun na lang, pagtatawanan ka ng mga tao nandiyan sa labas. Alin man dyan,
dapat makita natin yung tanda na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Sabi rito, pero mayroong mensahe sa panahon ng Apostol Pablo. Pero nasa atin yung pagdidesisyon, mga mahal na kapatid. Verse 11, sabi sa Tagalog, at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya. Kumbaga, yung pananampalataya na walang gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya anumang instruction ng Diyos, kinakailangang makita natin kung ano yung kanyang layunin. Amen? Dahil kung sumusunod ka lang na hindi mo naman naunawaan yung ginagawa mo, then di mo rin mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon sa buhay mo. Parang yung Matthew chapter 28 verse 19, nandoon yung instruction, pero nang ginawa ng mga alagad, malinaw na sa pangalan ng ating Panginoon. Diba? Dahil yung totoong katuwiran ay nandoon sa pagganap na mayroong kaunawaan at kapahayagan. So, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na sa kanya'y samantalang siya'y nasa di pagtutuli, upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisampalataya, bagaman siya'y nasa di pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanya. So, yun yung tinig, mga mahal na kapatid, ng tanda na ibinigay ng Panginoon. At ang tanda na yan ay nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon. Kaya nga, napakaraming tao ang nagpapacircumcise, pero yung kabanalan, yung katuwiran, hindi naman nila nalalakaran. Diba? Nanatili sila sa tanda, yung tinig hindi tinanggap. Maraming na-circumcise ngayon na mapapahamak. Kaya nga, nung bagay na ito ay nangyari, mga mahal na kapatid, meron pang pangungusap ang Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, walk before me and be thou perfect. Hindi na natili doon, mga mahal na kapatid. Walk before me and be thou perfect. Ibinibigay lamang ng Diyos ang tanda, ibig sabihin yung gawa, mga mahal na kapatid, yung bagay na ito, yung instruction, para ipakita, dalhin ang tao sa nais ng Diyos. Doon sa plano ng Diyos, mga mahal na kapatid. Verse 12. Yung oras nagbabadya, mga mahal na kapatid. Verse 12. At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuloy, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham, na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. So madaling salita, mga mahal na kapatid, ang bagay na ito ay nangyari para lamang ipakita ng Diyos ang isang layunin na nais niya sa kanyang pinili na si Abraham. So, nais, mga mahal na kapatid, sabi pa rito sa verse 18, laktawan natin ang ilang mga bagay. Basahin nyo na lamang po. Pupuntuin ko na lamang yung gusto kong ibahagi sa inyo. Verse 18, sabi rito, siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa. Ano yung binahagi sa atin kanina? Di ba? Yung pag-asa dapat nasa atin. Pero dito, si Abraham, mga mahal na kapatid, yung pag-asa na meron siya ay nilalabanan ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming mga bansa, ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Sa tingin nyo, aring yung nauna, yung promised son o yung tinig ng ating Panginoon? Alin yung nauna, yung tinig o yung tanda? Sa panahon ni Abraham, nauna yung tinig na nangungusap kay Abraham, ikaw ay magkakaroon ng anak at sa pamamagitan ng binhi mo, pagpapalain ang napakaraming mga bansa. Nauna, kaya si Abraham ang naging father of faith natin. Kakaiba siya, mga mahal na kapatid. Sa kabila na wala yung tanda, nanampalataya ang ating amang si Abraham. At ang kanyang ginawang ito ay sa panahon natin ay nagiging patotoo. At kinapupulutan natin ng aral at ito yung dapat natin rin namang maranasan. Sasampalataya tayo sa Panginoon, ano man ang mangyari. Sabi pa nga ni Joshua, mga mahal na kapatid, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero ako, kasama ng aking sambahayan, maglilingkod ako sa Diyos.
Diba? Yan po yung napakainam sa bagay na ito. Verse 19, sabi pa rito, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na. Gayon siya'y may mga 100 taon na. Diba? Ang kanyang asawa, baog pa. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, special. Against the sign, against the law of nature, pero still, nananampalataya. Bakit? Merong pag-asang ibinigay ang Diyos kay Abraham. At tayo, sa kabila, yung iba sa atin, matanda na. Hindi ko na kaya maglingkod sa Panginoon. As long as nabubuhay po kayo, mga kapatid, mayroong purpose, layunin ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, mga mahal na kapatid. Nasa inyo ang kalakasan, bakit di nyo ibigay sa Panginoon? Sa trabaho nga, nakagagawa kayo ng trabaho na straight, pero magbasa ng Biblia, 1 oras lang, inaantok na kayo. Diba? Kapag wala ang inspirasyon ng Diyos, aantukin ka talaga sa pagbabasa ng salita. Yan po yung katotohanan. Kapag wala kang nauunawaan, nakakaantok. Diba? Iba at espesyal ang pakikipagdeal ng Panginoon kay Abraham. Nais ng Diyos na makita ang kanyang pananampalataya sa salita, sa tinig, bago yung tanda. Diba? So, John chapter 1, verse 29 to 34. So, ito yung panahon na nakita ni Juan na bautista, mga mahal na kapatid, na merong tanda kang makikita. Kapag meron kang binautismo at bumaba ang Espiritu na kagaya ng kalapate, yun yung Mesiyas na aking sinugo. Pero dahilan nandun yung Espiritu ng Panginoon kay John, nang makita pa lamang niya ang Panginoon na naglalakad paparating. Ito yung behold the Lamb of God who take away the sin of the world. Hindi pa niya nakikita yung tanda, mga mahal na kapatid. Pero nakita na niya. Because he has the discernment, sapagkat yung Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa kanya. Ayan? Kaya di na natin basahin yan. Basahin nyo na lang po pagka-uwi nyo sa inyong tahanan. Sabi ng Panginoon, kung sino man ang babaan ng Espiritu ng Panginoon, siya yung Mesiyas na itinalaga. So Matthew 17 verse 1 to 5, napakarami pa sana pero alam ko na ang Panginoon ang bahala nito. Kung magkaroon man ng part 2, ibang latag naman mga mahal na kapatid. Part 3. So Matthew chapter 7 verse 1 to 5, sabi rito, and after 6 days, Jesus take Peter, James, and John, and his brother, and bringeth them up into an high mountain apart. And was transfigured. Ito yung mas transfiguration, mga mahal na kapatid. So, dakilang tanda na naman, mga mahal na kapatid. Yung nangyari dito, sabi sa verse 2, sabi sa Tagalog, sabi rito, at nagbagong kakaibang enmorpe, kakaibang sign na ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng tatlong ito na witness sa pangyayaring ito. At nagliwanag ang kanyang muka na katulad ng araw. At pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. Verse 3. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Pero anong ginawa ni Moises? Ni Pedro? Nakita lang niya yung tanda, mga mahal na kapatid. Nakita lang niya yung kakaibang pangyayari dito sa panahon na ito. Ano yung sinabi ni Pedro? Yung sabi niya, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo ay gagawa ko rito ng 3 tabernakulo. Isa sa iyo at isa sa kay Moises, isa sa kay Elias. Napakaganda sana. Pero hindi yun yung nais ng Panginoon. Maganda yung kanyang layunin. Pero hindi yun yung nais ng Panginoon. Bakit? Ano yung sabi dito sa verse 5? Hindi ito pinansin ng Panginoon eh. Diba? Sabi dito, samantalang nagsasalita pa siya. Nagsasalita pa si Pedro eh. Napakarami yung gusto niyang sabihin sa Panginoon. Sabi rito, narito, isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito, isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Kita nyo, mga mahal na kapatid? Maganda yung ginawa ni Pedro. Walang problema. Pero mayroong tinig na nandoon sa pangyayaring doon.
mayroong confirmation na ipakita ang Panginoon. Ito yung dapat niyong pakinggan. This is the voice of the hour. Amen? Siya yung tinig sa panahon na yun eh. Siya na yung tanda, siya pa yung tinig. And at the same time in this hour, mga mahal na kapatid, He is the voice, He is the sign also. Sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, napapakinggan natin ang ating Panginoon. At ang nakakalungkot ngayon, napakarami ng ginagamit ng Panginoon, pero hindi mo pa rin mapakinggan ang tinig ng Panginoon na nakatago behind the line, between the sentence. Diba? Dapat makita natin ang bagay na ito, mga mahal na kapatid. Magkaroon kami ng philosophy, yan po yung palaging tinatanong sa amin about kay Rizal, mga mahal na kapatid. Ano yung nakikita nyo? Behind the line. Diba? Na tumatawa ang ating kapatid, Brother Wilson. Ilan yan po yung naranasan namin. Palagi yan yung natanong ng professor, mga mahal na kapatid. Kapag ka nagtatanong na, tayo naman bilang mananampalataya na sa panahon na yon. So, tayo yung maano doon. Kasi bakit? Sanay tayo na nagbabasa ng Biblia na iba yung nakikita natin. Behind the text, mayroong hiwaga doon. Diba? At nangyari, mga mahal na kapatid, na ang ating Panginoon, I'm closing mga mahal na kapatid, ang nangyari sa panahon ng ating Panginoon, sa kabila na siya yung tinig, siya yung tanda, pero anong ginawa ng Israel? Ina-reject siya. At sino mang nagre-reject sa tinig at tanda, nasa destruction. At ganito yung nangyari sa bayan ng Ehipto. Nang hindi makinig, nagpadala ang Panginoon ng ilang salot. Ilang salot, mga mahal na kapatid? 10. Bakit hindi nakikinig ang Egyptian? Marahil merong pumasok sa isip natin ngayon. Kapag ka pala hindi ako nakinig ng pangangaral, baka may salot na dumating sa akin. That's true. Sa napakaraming mga kaparaanan, problema, pagsubok, tukso, pagkakasala, pagkakamali. Bakit? Mayroong instruction ng Diyos sa araw na ito. Balikan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Balikan ninyo. Sabi pa nga, kung dati nagbabasa ka ng Biblia, bakit ngayon hindi na? Balikan mo, kapatid. Kapag ka hindi ka nakinig, baka balikan mo yan sa 7 years Great Tribulation na. Nabasa ko yung patotoo ng isang lingkod ng Diyos, si Brother Durano, mga mahal na kapatid, doon sa page ni Brother Gan. So napanaginipan daw niya yung isang panaginip na nandoon nag-rapture. So madaling salita, ang karanasan na maiwanan sa rapture ay nakakalungkot. Nakita daw niya na si Brother Gan ay na-rapture. Nakita niya na si Brother Jackson ay na-rapture. At yung mga naiwan doon ay umiiyak, tumatangis. At ganoon kabigat ang naranasan nila. Pero hindi dapat panghinaan ng loob. Bakit? Kinakailangan nilang magtiis hanggang sa uli. Kaya yung binabanggit mo, Brother Ochot, mag-ingat din tayo, mga mahal na kapatid. Kasi baka yung tanggapin nila, magtitiis na lang kami hanggang sa uli. Hindi. Baka doon yan sa rapture, mga mahal na kapatid, doon mo yan may apply. Pero yung iba, yung nagtitiis na mayroong kagalakan sa puso. Amen? Iba yung nagtitiis na nagagalak. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa palibot mo, nagagawa mo pa rin purihin ang Panginoon. Pero kung nagtitiis ka ngayon na napakalungkot ng mukha mo, sa rapture baka doon ka maghihintay, mga mahal na kapatid. So nilinaw ko lang yung binabanggit ni Brother Chot kanina, walang problema doon. Pero baka iba yung pagtingin natin, mga mahal na kapatid. So nangyari na ang ating Panginoon ay magkatawang tao. Siya yung sign eh. Yung kanyang pagkakatawang tao, yung pag-i-enmorphe ng Panginoon is a great sign na nangyari sa ibabaw ng lupa. Yung Diyos, nagkatawang tao, hindi mapaniwalaan. Kaya nga yung iglesia ni Kristo, iglesia ni Manalo rather, mga mahal na kapatid, tao lang si Kristo. Doon sila nagkamali. Diba? Nakikita nyo na yung gusto kong ipakita?
nang i-reject nila yung voice in the sign, mga mahal na kapatid, ano nangyari sa Egypt? Destruction. Kaya nga, makita natin sa Exodus 12:36, ito yung commandment ng Panginoon sa panahon na ito. At pinagbiyayaan ng Panginoon ng bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Yung nakinig, hindi yung hindi nakinig. Yung nakinig sa tinig na nandoon kay Moses. Ano pat ibinigay sa kanila ang anumang hingin nila. At kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. Kahiya-hiya ang nangyari sa kanila. Spiritual and literal, mga mahal na kapatid. Sa kabila ng kanilang katanyagan, hinubaran sila ng Panginoon sa pamamagitan ng Egyptian. At nangyari din naman, mga mahal na kapatid, ng ating Panginoon ay magkatawang tao. Nireject ng Israel ang tinig at ang tanda, ang word of the hour, mga mahal na kapatid. Although matagal pang bago naranasan yung paghuhubad sa kanila. 70 AD. Ano yung AD? Anno Domini? Mga mahal na kapatid, or 70 CE? The common era or current era, mga mahal na kapatid. At napanood ko yung video na grabe yung nangyari sa panahon na yan. 70 AD, mga mahal na kapatid, yung pakikipaglaban ng Israel o ng mga Hudyo sa Roman Empire sa pamamagitan ng, tama ba, ni Nero? Tama po ba by Alex, Brother Wilson? Ni Nero? Sa panahon na yan, ilang buwan nakipagbaka yung bayan ni Israel. Dahilan yung kuta na meron sila nandoon yung temple, mga mahal na kapatid, napapalibutan ng napakaraming mga walls. Then, yung Roman soldier ay nandoon sa palibot. Pero ilang buwan na nakipagbaka? 4 months and 3 weeks and 4 days. Yun yung naranasan ng Israel. At tingin nyo, mananagumpay yung Israel, wala nang makain. Pinanghina sila ng Panginoon, pinagsuffer sila ng Panginoon ng ganoong katagal. 4 weeks, although sa mga unang pagkakataon, nananalo sila. Dahilan, pumasok na yung Roman soldier doon sa kanilang bakod, na itataboy nila. Then, dahilan, hindi na nga sila mananalo sa panahon na yun. Then, nakakapasok pa rin. At yun yung nangyari, destruction yung nangyari sa Israel. 70 AD, mga mahal na kapatid. 4 months and 3 weeks, pinaghirap sila ng Panginoon. Yun po yung nangyari, mga mahal na kapatid. So, tatapusin ko ang bagay na ito, mga mahal na kapatid, pagtiisan nyo lang. 1 Corinthians 4, verse 9. So, now, makita nyo yung pagkakaiba, mga mahal na kapatid, kapag ka nire-reject ng pinagsusuguan ng Panginoon ang kanyang salita sa panahon na yan. So 1 Corinthians 4 verse 9. So malinaw sa atin na yung Exodus chapter 3, mayroong dakilang panoorin na ibinigay ang Panginoon kay Moises. So 1 Corinthians 4 verse 9, sabi rito, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol ng mga kahuli-hulihan sa lahat ng mga tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat ginawang panoorin ng sanglibutan at ang mga anghel at ng mga tao. Panoorin tayo. Yan po yung gusto kong ipakita sa inyo. You are the sign of this last age. And at the same time, dapat hindi lamang tayo yung tanda sa uling mga araw na ito. Dapat maging tinig tayo na nangungusap sa ating panahon. Amen. Purihin ang Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon sa Isaiah 59, sa 59, sa gayo'y katatakutan nila. So, laktawan ko na yan. Hindi na yan siguro. Isaiah 55 verse 11. Sabi rito ng ating Panginoon, pagsusugo ng kanyang salita, 55 verse 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko na hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at iginawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Yanawa, mga mahal na kapatid, kung sinugo tayo ng ating Panginoon. We are the voice of this hour. We are the signs also. Kapag ka nanampalataya ka, sabi sa Mark chapter 16,
And this sign shall follow them that believes. Pero kung hindi ka sumasampalataya, ibang sign ang makikita sa iyo. Kahihiyan ang makikita sa iyo. 'Di ba? Yan yung mga sumasampalataya, 'di ba? Yan yung mga nagsasamba diyan, mga alive diyan. Bakit tumatagay yan? 'Di ba? 'Di ba? Bawal sa kanila yung hindi pa mag-asawa, palaging magkasama. Bakit ganyan yung ginagawa nila? Ikaw ay dakilang panoorin ng mga tao na nandyan sa labas, na binabasa, na napapakinggan. You have the voice, at dapat yung voice na yan ay ang voice ng ating Panginoon. Hallelujah. So, huling quotation na nais kong basahin. Pwedeng paki-plus, Sister Mary Ann. Gusto ko lang patunayan ang bagay na ito. I-confirm natin. Sabi rito, now, always making known His voice to His people. Palaging ganyan yung nangyayari. By His prophet sign. Sa panahon ng Old Testament, yung prophet nandoon. Pero ano yung katumbas ng prophet sa Old Testament? The fivefold ministry. Malinaw naman po, mga mahal na kapatid. I'm talking about Moses. That's where I'm banking back. And then we see where we are at. God's word is manifested by the voice of the sign. Hindi mo magagawang maging tinig, hindi mo magagawang maging tanda kung wala yung word. Yan po yung gusto kong ipahayag sa araw na ito. Purihin natin ang ating Diyos, mga mahal na kapatid. Hallelujah, purihin ang Diyos. Sa uling talata, bago tayo magtapos. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Yung verse 18, i-comfort natin ang ating mga sarili. Pero basahin lang natin. So, 5 minutes, ating tatapusin. Mga mahal na kapatid. So, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Yan po ay isang napakainam. Binasa na rin ito ng ating kapatid, Brother Intoy kanina. Pero gusto ko lang din iwanan sa inyo ang mga katagang ito. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid. Tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba, na walang pag-asa. May pag-asa tayo, mga mahal na kapatid. Sabi ng ating kapatid kanina, may pag-asa tayo. Verse 14, sapagkat kung tayo ay nagsisisampalatayang si Jesus, ay namatay at nabuhay, a great sign. Saan kayo nakakita na nabuhay, namatay? Masa sa langit? Hindi naniniwala ang Pariseo, yung iskriba, nagtatalo sila rito, sabi ng Panginoon. So, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. At tingin nyo, pagka hindi kayo naniwala dyan, mararanasan nyo yan? Hindi. Kinakailangan sampalatayanan niyo ang salita ng Diyos upang kayo rin ay makaranas yan. Kung papahintulutan pa ng Diyos na kayo ay mga tulog, then mararanasan nyo po yan, mga malakapit. Verse 15, sabi rito, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, na hindi tayo mangauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Yan po yung dapat tinatayuan natin. Verse 16, dahilan yung iba, salamat sa pag-confirm, dahilan yung iba, dati akala natin, sila ay nasa millennium na. Salamat sa confirmation na nangyari, nagbago yung ating pananaw at pagtingin sa ilang mga kapatid na alam natin na ganito yung stand dati. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, barahin natin sa English, mga mahal na kapatid. Sabi rito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Ano yung shout? Boses. Yan po yung tinig ng propeta. With the voice of the archangel. Boses pa rin yan. Tinig pa rin yan, mga mahal na kapatid. Yan po yung tinig ng fivefold ministry. With the trump of God. Ano yung blowing of the trumpet? Yung pinahayag ito ng ating kapatid, Brother Rayo, ng mga nakaraan. Diba? Dapat, yung napakaraming binanggit nga doon, ang dapat na nagpapatunog ng trompeta ng Diyos, dapat yung mga piling, mga tao. Hindi babae. Naalala ko pa? Nawa, naalala nyo?
Dahilan hindi basta-basta ang trump of God na ito. Dapat kapag ka napakinggan mo ito, ano yung dinadala sa atin dito? Mayroong mensahe yan, mga mahal na kapatid. Kapag ka pakikipagbaka at yung umihip ng trompeta ng Diyos ay kasiyahan, then mapapahamak yung bayan ni Israel. Kaya dapat tama yung tinig na nandoroon. So, ipuproduce, mga mahal na kapatid, isa lamang yung nais niyan eh. I-produce tayo sa tama nating kalalagayan. I-posisyon ang bawat isa sa atin. Kaya mga mahal na kapatid, kung nanalamig po tayo, mayroong ginagawa ang Diyos para sa atin. Para tayo ay makapanumbalik sa dati nating kalalagayan. Na nais na magpuri, na nais na magluwalhati, na naititaas ang ating Panginoon sa ating mga buhay. So verse 17, sabi pa rito, kung magkagayon tayo na nabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kinakailangan ng malinaw na instruction. Kaya dapat tayo, nandito tayo sa paghahanda. So ang isang layunin ng tinig at tanda na ito ay ihanda tayo sa isang kalagayan na ilalabas tayo. Sabi pa nga, from Exodus, lalabas yung bayan ni Israel sa Egypt. And from church, from nation, lalabas yung church. And from church, lalabas yung bride. Diba? Lalabas yung iglesia ng Panginoon. At ngayon, aagawin tayo, mga mahal na kapatid. Babaguhin tayo, ilalabas tayo sa katawang ito. Amen? So, aagawin tayo sa alapaap, sasalubungin natin ang ating Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. In last verse 18. Tayo po'y magsitayo, mga mahal na kapatid. Sabi rito, kaya't mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen? Nawa, mga mahal na kapatid, aliwin tayo ng mga salita ng ating Panginoon sa mga huling araw na ito. Ano man po yung kalalagayan natin, marahil meron man tayong pagkukulang, meron man tayong ginagawa ngayon, nawa ang tinig ng Panginoon na nangungusap ay kayang i-convert ang ating mga puso. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, be ye transformed by the renewing of your mind. Amen? Nawa ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na kayang baguhin ang ating mga sariling mga buhay, mga mahal na kapatid. Hallelujah, purihin ka aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, awitin natin. Pwede ba natin awitin yung Eat the Spirit sa chorus na lang? Eat the Spirit, the Spirit. Kasi yan yung nakapaloob doon sa tinig, mga mahal na kapatid. Yung nakapaloob sa tinig na yan, walang iba ang Espiritu ng ating Panginoon. Kapag hindi mo tinanggap yan, then, hindi mo mararanasan yung kapuspusan, mga mahal na kapatid. So, dinadala na tayo ng Panginoon sa kapuspusan sa muling araw na ito, at nawa ang bawat isa ay inihahanda na ng ating Panginoon. Ating awitin, mga mahal na kapatid, it's the Spirit, the Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes me whole. Hallelujah, purihin ang Diyos. So, hindi ko na ibabalik sa ating kapatid, Brother Chot. The Spirit in God's Word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. But don't you let God's Spirit fill your soul. Minsan pa, the Spirit. It's the Spirit, the Spirit in God's Word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let
pagkakataon. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes man whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit fill your soul? Why don't you let God's Spirit fill your soul? Why don't you let God's Spirit fill your soul? Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang iyong Espiritu ang magpupuno sa bawat isa sa amin. O salamat, Panginoon, sa isang malinaw na salita mo sa araw na ito. Kanina pa, Panginoon, nangungusap ka na sa amin. Hallelujah. Salamat sa pagtuturo, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid, magimat sa pagsasaway sa bawat isa. Salamat sa pag-i-encourage sa amin, Panginoon. Ikaw ay tunay ang Diyos sa bawat panahon. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Napakasarap awitin ng awit na ito, lalong-layo na mga verses, Panginoon. Hallelujah. Hindi may paliwanag na kagalakan. Hallelujah. Na magagawa namin gawin ang napakaraming mga bagay. Abot o lagpas sa aming mga limitasyon, Panginoon. At magagawa namin ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagpapalakas sa bawat isa amin. Hallelujah. Tayo manlangin, mga mahal na kapatid. Hallelujah. O aming Panginoon, patuloy ka naming pinupupurihan, patuloy ka naming pinapasalamatan, dinadakila sa aming kalagitnaan. Panginoon, tunay na ang aming mga katawan ay napapagod, ang aming mga pisikal. Sana ang iyong lingkod, Panginoon, sa oras na ito ay naramdam ko na, Panginoon, ang pagod. Pero dahilan sa layunin, dahilan sa posisyon, sa isang pagkatawag na binigay mo sa amin, alam namin, Panginoon, mapagod man kami, hindi kami manghihina. Hallelujah, sapagkat mayroong Espiritu na nagpapalakas sa bawat isa amin. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, salamat sa isang malinaw na instruction na nais mo sa bawat isa amin. Ang pag-asa, Panginoon, na magpapanatili sa amin. Lord, i-confirm mo panawa ang bawat isa amin. Patuloy mong patunayan na kami ay tinalaga mo, na kami ay tinawag mo, Panginoon, bilang iyong mga anak, bilang iyong bride sa mga uling araw na ito. Patuloy mo itong gagawin, Panginoon. Patuloy mo itong patutunayan. Sapagkat nalalapit na ang Mount Zion Showdown, Panginoon, patutunayan mo kung sino ang iyong totoong nobya, totoong iglesia, Panginoon, sa mga uling araw na ito. At nawa, sa pamamagitan ng pag-asa, sa pamamagitan ng pananampalataya, magkakaroon ng tinig, nasisigaw, Panginoon, mapapakinggan ng mga tao na walang pananampalataya, Panginoon, na meron palang nangyayaring ganito sa mga uling araw na ito. At makikita na lamang nila ito, Panginoon, marahil nakakalungkot, dahilan makikita nila kung kailan huli na, Panginoon. Pero sa iyong binhi, natatawagin mo pa na makakasama, Panginoon, sa pag-agaw, sa pagtitipon, Panginoon, na kung saan dadalhin mo sa iyong bangan, hallelujah, isang sinyalis, Panginoon, na tinalaga mo sa buhay na walang hanggan, ay nandito, Panginoon, magkakaroon ng manifestasyon sa pamamagitan ng mga salita na yung pinapahayag sa bawat isa amin. Baguhin mo ang bawat isa, Panginoon. Hayaan na maging natural sa amin, Panginoon, at maging reaksyon, Panginoon, ang buhay namin kung ano ang salita na aming tinatanggap. Pero, Panginoon, sabi nga ng aming napakinggan sa araw na ito, kung patuloy naming hindi pakikinggan ang iyong tinig, iba ang ipoproduce sa aming mga buhay. Makikita ang kawalan ng kabanalan, makikita ang kahihiyan, Panginoon, at baka ito yung mangyari. Nasabi mo nga, Panginoon, kapag ka ang mga taong ito ay gumagawa ng hindi naayon sa iyong salita, ito yung nangyayari, Panginoon, kagaya na baka ipinapako kang muli na ito ay nakakalungkot na bagay kung merong mga mananampalataya sa dakong ito na nakagawa ng ganitong bagay. Lord, hayaang dalhin kami ng iyong biyaya, Panginoon. Sabi nga, ang iyong kabutihan ang nagdadala sa amin sa pagsisisi. Kaya, Panginoon, nawa ang tinig mo
ay malaya at malinaw naming napapakinggan sa araw na ito. Lord, wag nawa kaming manatili sa pagka-disappoint, wag kaming manatili sa pagiging malungkot, kundi bigyan mo ng kagalakan ang aming mga puso. I-confirm mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ay kung luluobin mo, Panginoon, na gumawa ka ng mga hindi pangkaraniwang mga tanda, mga himala, Panginoon, para lamang i-attract mo ang atensyon ng iyong mga anak na tila baga nanlalamig na, Panginoon. Painitin mong muli, Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng burning bush, hallelujah, ng apoy na nakatagpo ni Moises doon sa ilang, hallelujah. Lord, painitin mong muli ang iyong mga anak. Pag-alabin mong muli at sila na nag-aalab, patuloy mo pang gamitin, Panginoon, na ikasasakdal ay katitibay ng iyong mga anak, ng iyong nobya sa mga uling araw na ito, sa dakong ito. Lord, wala kaming kakayahan kung wala ang Espiritu na gagawa sa buhay ng bawat isa amin. O Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng bawat isa amin kasama ng iyong lingkod, Panginoon. Ikaw ang patuloy na tumugon ang pangangailangan ng bawat isa. Huwag kaming panghinaan ng loob, kundi patuloy kaming sumampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord, mayroon na mga dalangin ng aking mga kapatid, kaya mong katagpuin ang kanilang pangangailangan. Hindi ka nagbabago, Panginoon. You are the same yesterday, today, and forever, Panginoon. Hallelujah. And we have faith on you, Panginoon. Faith, hope, and love. At ang tatlong ito, Panginoon, kinakailangan magsamang palagi. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, luwalatiin ka. Salamat sa pangungusap mo sa araw na ito. At amin din naman dalangin sa iyo, Panginoon, ang meeting mamaya ng mga elder, ng mga kalalakihan. Nawa, Panginoon, kung meron mang mga appointment, ang sino mang mga brother, Panginoon, ay hayaan na unahin namin ang meeting na ito sapagkat ito ay napakahalaga. Hindi man natuloy nung nakaraang linggo, hayaan nawa, Panginoon, na matuloy na ito para sa ikasasaayos ng ministry sa dakong ito. Lord, ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa na uuwi pa sa kanilang tahanan. Ikaw po ang siyang sumama, Panginoon, at magbigay ng higit pa na kagalakan sa kanilang mga puso. Magbigay ng realization, Panginoon, at kanilang makita ang kanilang kalalagayan. At iyo sila, Panginoon, na iposisyon sa posisyon na kanilang dapat na ginagawa. Sa araw na ito, Panginoon, sa iyo lamang po pinagtatagubilin ang lahat at ibinabalik ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, tatangi mong pangalan naming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid? Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan natin, Panginoon?